Welcome sa Tagalog Manhwa Recap. Pagkatapos na magbigay ng ulat ng eunuch patungkol sa nangyari sa Qiyang State ay hindi makapaniwala si Emperor Ning Yuanxian ano talagang nagawa ni Xinlang at ni ito ay lumagpas pa. Idinagdag sa kanyang isip na ang nangyayaring conflict ngayon sa Nanawo State ay napaka-intense, ang isang setback sa battlefield ay maaaring makapinsala sa kanilang political standing, kaya ang pagdating ng balita ng tagumpay ni Xinlang ay saktong-sakto lang ito ay makapagbibigay ng pag-asa. Alright, saad niya lumalabas na nagawa ni Xinlang ng napakahusay ang kanyang misyon, ang mga ito raw ay maghanda ng seremonya ngayon din upang salubungin ang pagbabalik ni Xinlang na agad namang sinang-ayunan ng dalawang eunuch. Samantala, sa delegation naman na papabalik na sa Yu State, partikular sa capital, sa loob ng isang carriage, ay pinagmamasdan ni Xinlang yung mga goo insects sa tube na hinaluan niya ng extracts mula sa legendary bloodline ni Dosha. Hasambit niya sa kanyang isip umano'y 5 araw na subalit ang vile blood na ito ay kumukulo pa rin, ang mga insektong ito ay hindi namatay, sa halip ay naging mas aktibo pa sa pamamagitan ng pag-absorb sa kung anong uri ng kapangyarihan na nakapaloob sa legendary bloodline. Maging ang kulay nito ay nagbago rin, ito ay unti-unti nang nagiging kulay ginto at ni mayroon pang queen insect na naiwan sa loob. Anti-saad niya kay Grandmaster Zuyin sabay hawi ng kurtina, nagtanong kung mawawala ba kay Dummy ang kanyang cultivation kapag ka ito ay nawalan ng labis na dugo. Well, tugon naman ni Grandmaster Zuyin iyon daw ay mayroong kaunting impact, subalit iyon ay magagawa ring ma-regenerate ni Dummy. Kung ganun saad ni Xinlang, so papaano daw ba nakuha ni Qiu Yao at Dosha ang kanilang legendary bloodline? Sumagot si Grandmaster Zuyin na siya ay natatakot na ang bagay na ito ay likas. Ito ay ang highest martial secret ng mundong ito, at ito ay hindi nila ma-decipher. Anti-saad naman ni Xinlang umano'y minsan nang tiningnan ni Grandmaster Zongchuk ang kanyang bloodline at sinabi nung hindi niya ito maintindihan, so baka gusto rin daw nitong tingnan ang kanyang bloodline. Mariing tingin ang ibinigay ni Grandmaster Zuyin kay Xinlang, nagpause pa sa loob ng ilang sandali, kinakalkula kung ano ang dapat niyang sabihin. Well, lang saad niya umano'y ang mga matatalino'y nagtatrabaho gamit ang kanilang utak, kaya ang masasabi niya lang ito ay ang siyang pinaka. Nanghina si Xinlang sa kanyang narinig na pamura, dahil basically ang ibig sabihin ni Grandmaster Zuyin manatili na lang ito sa pagiging pretty boy na nanglilimayon sa iba, ni wag nang isipin pa ang patungkol sa pag-practice ng martial arts, walang silbing basura. Well, divine on saad uli ni Xinlang, pumasok muna ito sa carriage saglit, siya ay mayroong bold idea. Thus ganoon na nga ang ginawa ni Grandmaster Zuyin. Xinlang sambit naman ni Huang Feng sa kanyang isip, you worthless scum, ano na naman daw ba ang binabalak nito ngayon? Nung una si Mulan tapos ngayon si Grandmaster Zuyin, ano si Grandmaster Zuyin na naman daw ba ang binabalak nitong anuhin sa loob ng carriage? Hasambit naman ni Xinlang habang nakatitig kay Grandmaster Zuyin, ito raw ay mayroon pa ring nakakahumaling na halimuyak, though hindi na kasing intense nung dati, sa halip ay napaka-elegant ng pagka-charming at napaka-refreshing. Divine on sambit niya. Nagtanong kung mayroon bang nangyaring anumang pagbabago sa martial arts abilities nito pagkatapos nitong malason noon sa Futo Mountain gamit ang goo insects. Sumagot si Grandmaster Zuyin na oo, talagang mayroong nangyaring pagbabago. Dahil magmula nun ang kanyang internal energy at sword energy ay nakakaparalisa na ng mga tao. So tugon ni Xinlang, ibig sabihin sa kung anong paraan, ang pagkakaroon ng goo insect sa loob ng iyong katawan ay makaka-improve sa iyong combat strength. Bukod pa dun, dagdag naman ni Grandmaster Zuyin, ang bagay rin na ito ay nagpanatili sa kanyang kabataan sa loob ng halos 20 taon, since 17 taon na ang nakararaan magmula nung siya ay malason, ngunit siya ay hindi nagkaedad. Sinabi ni Xinlang na ang mga insektong ito ay nagsisecrete ng toxin sa loob ng katawan, na siyang dahilan kung bakit nag-improve ang mga skills ni Grandmaster Zuyin na natiling bata, at ang katawan ay nag-froze. Gayunpaman, ang neurotoxins na nire-release ng mga ito ay hamak lamang na byproducts. Ang mga insektong ito ay naghahanap ng kung anong bagay na makakain at ang toxins ay ang kanilang dumi. Ipinakita ni Xinlang ang tube, ito raw ay naglalaman ng dugo nito,
which is bright red ang original na kulay ngunit sa isang patak lang ng legendary bloodline essence, ito ay naging kulay ginto pagkatapos na mag-transform ang bilyon-bilyong insekto. Tiningnan ito ni Grandmaster Zoyin idinagdag ng patanong ni Shin Lang na although ang kulay nito ay lighter shade lang na ginto, ito pa rin ba ay nangangahulugang kapag kanilipol niya ang neurotoxin, maaari niyang magamit ang mga goo insects upang baguhin ang bloodline abilities ng sinuman. Nabigla si Grandmaster Zoyin sa kanyang narinig Shin Lang ang idea raw na ito ay napaka-daring, ngunit sa tingin niya talagang maaaring magtagumpay ang idea na ito. Sambit naman ni Shin Lang sa kanyang isip nagsabing sa hinaharap, ang bloodline talents ng lahat ng mga nasa kanyang paligid ay aangat ng husto, ang ma-imagine pa lamang ang bagay na ito ay nagpapa-accelerate na sa kanya. By the way dagdag niya kay Grandmaster Zoyin mayroon daw bang martial arts na bagay sa isang tulad niya na walang anumang foundation, perhaps katulad ng graceful step upon the waves o kaya naman the 100 changing divine steps. Sa kasamaang palad ay sinabi lang uli ni Grandmaster Zoyin na ang mga matatalino ay nagtatrabaho gamit ang kanilang utak, na siyang muling nagpahina kay Shin Lang. Nang biglang mayroong napansin si Grandmaster Zoyin mayroon dong 4,000, hindi umano'y sa tingin niya 5,000 cavalry ang paparating sa kanilang lokasyon. Maririnig ang yabag ng mga kabayo master sigaw naman ni Huang Fang mayroong mga kalabang paparating, sumagot si Shin Lang na oo narinig niya na. Sila ay pinalibutan bandido sambit ni Shin Lang sa kanyang isip 5,000 mga bandido, ito raw ay mas marami pa kaysa sa buong cavalry ng Governor's Office ng Changsha Province. Sa isang bangin ay makikita ang isang individual, napasabi si Shin Lang sa kanyang isip na mukhang ito na yung infamous na three-eyed menace. Hi hello kaway niya idinagdag sa kanyang isip na ito yung taong namimihag ng mga alipin sa Yu State upang ibenta sa Qiyang State, ngunit hindi raw ba't ang 5,000 mga bandido na ito ay private army ni Sunan. Tinanong niya si Shisan kung bakit ito huminto magpatuloy raw ito, na agad namang sinunod ni Shisan. Idinagdag ni Shin Lang sa kanyang isip na hinihintay na ng Emperor ang kanyang matagumpay na pagbabalik mula sa Qiyang State talaga raw bang ang mga ito na hamak lamang na mga bata ni Sunan ay mga ngahas na gumawa ng move, itinuro ng three-eyed menace si Shin Lang sabay perform ng slitting throat o kill gesture, gayunpaman si Shin Lang ay gumiling-giling lang. Sambit niya sa kanyang isip naiintindihan daw ba ng mga ito ang ibig niyang sabihin, umano'y ang ibig niyang sabihin lilipulin niya ang mga ito. Sa kabilang banda naman ay napatikip ng mukha si Shisan at Huang Fang, grabe ito raw ay napakasagwang tingnan. Pagkatapos na magawang makalagpas ng ligtas ng grupo ni Shin Lang sa border sila ay nakapasok na sa Wanshan County, at nagpalipas ng gabi sa official post house. Gayunpaman sa kabila nito'y walang mga opisyal na pumunta, na tila ba ipinapakita ni Sunan kay Shin Lang na ang lugar na ito ay kanyang teritoryo at ito'y nananatiling impenetrable. Karamihan sa mga alipin na ibinenta sa Qiyang State ay dinukot mula sa Wanshan County, bagay na nagmumungkahing ang mga opisyal sa lugar na ito ay corrupt din. Sa loob ng post house ay agad na tumalon si Shin Lang sa kanyang kama oh my god sambit niya, siya raw ay tila sasabog na mula sa lahat ng pressure na ito. Hay ni wala nga raw siyang nakasamang babae sa loob ng nagdaang isang buong buwan babalik daw ba siya sa dating gawi, subalit na sa kabilang silid lang ang kanyang divine aunt napaka-awkward at nakakahiya kapag narinig siya nun, nang biglang sinabi ni Huang Fang na mayroong bisitang dumating. Thus tumungo na nga si Shin Lang sa post house lobby upang tingnan ito. Hay sambit niya sa kanyang isip napaka-amazing daw kung papaano nagmamanifest ang mga thoughts, mayroong magandang babaeng dumating subalit ito naman ay hindi maaaring galawin. O Zhao Yan patanong na saad niya umano'y anong hangin ang nagdala sa kanya rito, mapag-aalamang ang Zhao Yan pala na ito ay ang concubine ng Crown Prince ng Yu State at senior sister ni Mulan. Sinabi ni Zhao Yan na sa misyong ito sa Qiyang State si Mr. Shin ay naka-accomplish ng ekstraordinaryong bagay na siyang nagpamanghat nagpahanga sa lahat, kung kaya kapag ito raw ay nakabalik na itiyak na ito ay magiging high demand, nagtanong kung naisip na ba nito ang patungkol sa bagay na iyon. Grabe sambit naman ni Shin Lang sa kanyang isip habang nakatitig sa ibabang bahagi ni Zhao Yan grabe ito raw ay napakaganda at kaakit-akit bukod pa dun mayroong napaka-aloof na kilos, no wonder na ito ay ginawang concubine ng Crown Prince.
Zhao Yan saad niya hindi raw ba kaya na ang Crown Prince ay nagkakagusto sa kanya? Well, tugon naman ni Zhao Yan talagang ito raw ay naa-appreciate ng Crown Prince. Hasambit naman ni Shin Lang sa kanyang isip siya raw ay natatakot na maaaring ang asawa niya lang ang habol ng taong iyon. Idinagdag ni Zhao Yan na narinig niyang ang partnership nito sa Tiandao Chamber of Commerce ay lumalago. Ang glass mirror na nilikha nito'y nagdala ng malaking fortune sa mga iyon na nagdulot upang ma-reclaim ng mga iyon ang karamihan sa Eastern Trade Route na nawala sa kanila noon. Idinagdag ni Zhao Yan na hanggat ibigay lang ni Mr. Shin sa kanya ang secret recipe ng glass mirror, sila na mga taga Yin Yuan Bank ay nakahandang magbayad ng 3 milyong gintong pilak at ito ay ibibigay nila ng installment sa loob ng 3 taon at bukod pa dun, ang Crown Prince daw ay mayroong mataas na pagtingin kay Shin Lang. Hasambit naman ni Shin Lang sa kanyang isip talaga raw bang ganoon siya ka-worthless na ire-recruit siya ng mga ito ngunit gusto pa rin ng mga itong magbayad siya ng price. Well, saad niya kay Zhao Yan siya raw ay labis na nasasabik na ang Crown Prince ay mayroong mataas na pagtingin sa kanya, maingat niya rong pag-iisipan ang patungkol sa bagay na ito. Sa sumunod na araw ay umalis na ang grupo ni Shin Lang sa Wanshan County at pagdating nila sa teritoryo ng Huangliang County, si Shin Lang ay sinalubong ng envoy ng Third Prince ng Yu State. Gayunpaman ang sinabi nito'y katulad lang din sa sinabi ni Zhao Yan, na siya namang nagpagulat kay Shin Lang. Napatanong sa kanyang isip kung seryoso ba ang mga ito sa pag-recruit sa kanya. Umano'y hindi lang sa nag-offer ng posisyon at mga pangako ang mga ito pa'y nagde-demand na isuko niya ang secret recipe ng mirror glass, ang move daw na ito ay napaka-bizarre. Mula doon ay pumasok na sila sa teritoryo ng Lang County mahigit 300 milya na lang mula sa capital, at dito ay muli silang tumigil sa isang post house. Master saad ni Shisan umano'y si Hu Wanwan ay pumunta upang makita ito, na siya namang ipinagtaka ni Shin Lang napatanong sa kanyang isip kung sino ang Hu Wanwan na ito. Ngayon naaalala niya na raw, mukhang ito raw pala yung concubine ng Emperor. Ginamit niya ito noon upang pabagsakin si Li Wenzheng at binintahan ng ilang mga rare na classic na tula, upang ma-outshine nito ang lahat at makuha ang atensyon ng Emperor. Gayunpaman nung makuha na nito ang pabor ng Emperor at natuklasan ang patungkol kay Li Wenzheng walang anumang nangyari sa kanila, at ito pa ay isinailalim sa house arrest sa kanyang hometown dito mismo sa Lang County. Agad na bumaling idinagdag na ang babaeng ito ay nasa ilalim ng konstant na pagbabantay sa nagdaang mga buwan, sinabi niya kay Shisan na wag nitong payagan ang babaeng iyon na makita siya sabihin na lang nito doon na siya ay nakatulog na. Sumagot si Shisan na ngunit ang babaeng iyon ay narito na. Sigaw naman ni Shin Lang nagtanong kung bakit hindi nito pinigilan, idinagdag sa kanyang isip na ang babaeng iyon ay napakahina lang kaya kung iyon ay gustong pigilan ni Shisan napakadali niya lang magagawa, ngunit since hindi nito ginawa malamang mayroong kung anong isyo. Agad na tumakbo si Shin Lang palabas ng silid idinagdag na kapag siya ay makipagkita sa babaeng iyon at mayroong mag-report patungkol sa bagay na ito sa Emperor malalagot siya, malamang ito raw ay scheme ng kung sino man kapag nasangkot siya rito tiyak na malalang consequences ang nag-aabang sa kanya, siya raw ay nakakaamoy ng nakatagong panganib sa sandaling ito ay kailangang hindi siya mag-iwan ng kahit na anumang openings. Thus siya nga ay tumungo sa kabilang silid partikular sa silid ni Grandmaster Zoyin agad na inangat ang kumot tumabi, nagtanong si Grandmaster Zoyin kung ano ang problema. Divine on saad naman ni Shin Lang maa-appreciate niya raw ng husto kung ito ay mag-a-assist sa pag-cover sa kanya, agad na yamakap kay Grandmaster Zoyin. Lumalabas na nasa labas na pala ng pinto si Hu Wanwan kumatok at nagsabing siya ay narito upang makita si Mr. Shin. Miss Hu tugon naman ni Shin Lang siya raw ay nasa kama na kasama ang isang beauty, hindi raw ba maaaring maghintay na lang ito hanggang bukas. Idinagdag ni Hu Wanwan na narinig niya rong si Mr. Shin ay master pagdating sa poetry kung kaya hindi niya mapigil ang ito ay hangaan, at since ito ay dumaan sa kanyang hometown agad siyang tumungo rito upang mag-request ng tula. Hatugon naman ni Shin Lang tula tama, sure. Gayunpaman maging simulan ay dumating na rin pala sa kasalukuyan ay nasa labas na rin ng pinto, agad na bumigkas ng tula si Shin Lang para kay Hu Wanwan at ito ay ating pakinggan. Bago tuluyang umidlip sa aking kama, ang liwanag ng buwan ay kumikinang. 2 pares ng sapatos sa aking panaginip,
Inangat ko ang aking ulo upang pagmasdan ang buwan, pagkatapos ay ibinaba ko ito upang harapin ang aking minamahal na asawa. What a wonderful poem, pa-sarcastic na saad naman ni Mulan. Mukhang talaga raw palang ang kanyang asawa ay mayroong gift pagdating sa pagsusulat. Nagulantang si Shin lang nang marinig ang boses ni Mulan. Ano sambit niya sa kanyang isip? Mulan darling, ito ay narito, ano siya raw ba ay nahuli sa akto? Ano ang gagawin niya sa sitwasyon na ito? Kinakailangan niya ng agarang tulong. Agad na bumangon si Shin lang, nagdash patungo sa pinto upang buksan sinunggaban at hinalikan si Mulan, na siya namang ikinabigla ni Hu Wanwan, lalong-lalo na ni Mulan. Anong ginagawa mo, Pautol, na tanong ni Mulan, subalit siya ay dinala lang ni Shin lang papasok sa kabilang silid. Umano'y ang pagpapaliwanag ay wala nang anumang magagawa pa sa sitwasyong ito, kailangan niyang patunayan ang kanyang innocence sa pamamagitan ng actions. My dear wife, dagdag niya pasabay baklas sa kanyang damit sa tinataglay niyang walang kapantay na lakas. Umano'y imposible para sa kanya na maging taksil, at makalipas ang isang oras ay sumabay na lang si Mulan sa persuasion ni Shin lang. My dear, saad ni Shin lang, umano'y walang gabi at araw na hindi niya ito iniisip. Ang sakit na dulot ng pananabik ay talagang nakaka-drain. Well, tugon ni Mulan, mabuti naman at ito ay napaka-obedient. Nagtanong si Shin lang kung ito ba ay naniniwala na ngayong siya ay inosente at siya ay hindi nag-cheat. Hatugon naman ni Mulan, ito raw ay mayroong kilati ng guilt, yet nararamdaman niya ang katwiran mula rito. Ito ay talagang hindi nag-cheat, gayunpaman mayroong hint ng pagkabalisa. Siya ay nasa puso nito na siyang naging dahilan upang hindi ito tuluyang lumagpas sa linya. Ano, pinagpapawisang sambit ni Shin lang sa kanyang isip, talaga raw bang ganito naka-incredible ang kanyang asawa ngayon? Well, saad niya kay Mulan, ayaw niya rong harapin si Hu Wanwan kung kaya nagtago siya sa silid ni Zuyin. Hasambit naman ni Mulan sa kanyang isip, mas maigi rong wag na lang itong magpaliwanag. Darling, dagdag niya, umano'y mayroong maraming mga sabi-sabi patungkol rito, sinasabing ito ay namatay na sa kaharian ng Qiyang. Iyon ay hindi niya matagalan kung kaya siya ay agad na umalis upang hanapin ito, at then nung siya ay nangangalahati na sa kanyang paglalakbay narinig niyang ito ay papabalik na. Ang malamang ito'y ligtas ay nagbigay sa kanya ng kapanatagan, subalit tiyak na ang kanyang ina't ama raw ay nag-aalala na rin ng husto kung kaya kailangan niyang bumalik agad upang ipaalam sa mga iyon ang balita. Darling, tugon naman ni Shin lang, wag daw muna itong umalis, hayaan muna nitong ito ay mahawakan niya ng malapitan, ito ay manatili muna sa kanyang mga bisig, at matulog kasama niya kahit na isang gabi lang. Idinikit ni Mulan ang kanyang noo sa noo ni Shin lang. Darling, saad ni Shin lang, maaaring siya raw ay nakahanap na ng paraan upang ito ay mas lumakas pa. Gayunpaman sumagot lang si Mulan na wala na siyang interest pa patungkol sa pagiging mas malakas. Sa ngayon ang gusto niya na lang ay ang magkaroon ng stable na buhay, mag-alaga ng 2 anak at ang ito ay manatili sa kanilang tahanan at hindi na maging involved pa sa kung anong mga bagay, nang biglang nagtanong si Hu Wanwan kung si Mr. Shin ba ay hindi pa natatapos. Grabe, sambit naman ni Shin lang sa kanyang isip, nandito pa raw pala ang babaeng ito. Miss Ho, saad niya, maaari daw bang bukas na lang nila pag-usapan ang patungkol sa bagay na ito? Sumagot si Hu Wanwan na may sasabihin lang siyang ilang kataga at siya'y aalis na agad. Makalipas ang ilang sandali ay nagbihis na si Shin lang upang kausapin si Hu Wanwan sa main hall. Miss Ho, saad niya kung may gusto itong sabihin sabihin na raw nito agad. May iniabot si Hu Wanwan. Mr. Shin, saad niya, ito raw ay isang tanyag na tula. Nagtanong kung narinig na ba nito ang patungkol sa bagay na ito. Mapag-aalamang ang tulang ito pala na tinutukoy ni Hu Wanwan ay ang mismong tulang ibinenta noon ni Shin lang upang edil si Li Wensheng, na pinamagatang tambiling sa himig ng tubig. Of course, saad niya kay Hu Wanwan, siya raw ay napakapamilyar sa tulang ito. Ito yung tulang naging tanyag sa loob lang ng isang gabi sa birthday celebration ni Princess Dowager. Gustong-gusto niya raw ang tulang ito. At syempre siya ay pamilyar rito. Sinabi ni Hu Wanwan na magpahanggang sa araw na ito, hindi niya pa rin kilala yung taong nagbenta sa kanya nito. Ang talent ni Mr. Shin pagdating sa pagsusulat ng tula ay walang kapantay, kung kaya inakala niyang ito ay ang mismong taong iyon. Ay si tugon naman ni Shin lang, kung ganun pakiusap maghintay muna ito saglit. Tumungo si Shin lang sa kanyang silid at makalipas ang ilang sandali pagbalik niya, ay iniabot kay Hu Wanwan ang isang libro. Nagsabing madalas nitong sinasabing ang kanyang talent ay remarkable, at siya raw ay sang-ayon sa bagay na iyon.
Idinagdag na ito ay ang kanyang latest na labor of love, wini-welcome niya ang feedback nito. Agad itong tinanggap ni Ho Wanwan nagpasalamat, definitely ito raw ay maingat niyang babasahin. Siya ay humakbang na palabas hay sambit naman ni Shin lang sa kanyang isip sa wakas ang babaeng iyon ay umalis na, ganito ang kanyang reaksyon pagbalik niya sa silid. Dear Saad ni Mulan nagtanong kung ang babaeng iyon ba ay isang banta. Oo darling tugon naman ni Shin lang ang babaeng iyon daw ay napakamapanganib, ngunit hindi kasing mapanganib nito. Isang mapangudyok na roar ang pinakawalan ni Mulan agad na hinil at pinatungan si Shin lang. Tulong-tulong Saad ni Shin lang umano'y mayroong isang individual na nagbabadyang lapain ng isang white tiger. Baby Saad niya kay Mulan inaamin niya na wrong siya ay nagkamali talagang siya ay pumalya, subalit lumuwa ang mata ni Shin lang nang marinig ang boses ni Princess Ningyan sa labas. Shin lang sigaw ni Princess Ningyan umano'y siya ay nangako rito noon na kapag ka nagawa nitong makabalik mula sa kaharian ng Qiang siya ay matutulog kasama nito, siya na si Ningyan ay palaging tinutupad ang kanyang mga binibitawang pangako. Mapapansin ang reaksyon ni Mulan Shin lang dagdag pa ni Princess Ningyan siya raw ay handa na ngayon ito ay tumungo na sa kanya, at worst siya ay magpapanggap na siya ay kinagat ng tuta ngunit pagkatapos nilang maisagawa ang dapat na gawin, maaari pa rin silang maging mag-bro. Malaking buldit sambit naman ni Shin lang sa kanyang isip papatayin niya raw ito, fuck ito raw ay isang napakalaking trahedya. Makalipas ang isang oras ay nagharap-harap ang apat, Mulan agad na bungad ni Princess Ningyan umano'y kahit na ang scumbag na ito ay hindi good enough para rito, ngunit dito sa capital ay dibdib niya lang ang hinawakan nito ng 2 beses, ito ay hindi lumagpas sa anumang linya. Fuck sambit ni Shin lang sa kanyang isip habang si Yeon Mengzi naman, ay nagbigay ng thumbs up kay Shin lang. My dear brother Saad niya ito raw ay napaka-sentimental nagsabing kailangan nitong maging mas matipid, ang paggasta ng 2 beses sa isang araw ay sapat na dahil kapag ka ito ay gumasta ng mga 7 hanggang 8 beses araw-araw mabilis itong mauubusan, kapansin-pansin ang reaksyon ni Mulan at Princess Ningyan. Bro tugon naman ni Shin lang talagang ito ay naglakbay ng mahigit sa 200 milya upang siya ay emit lang talagang siya raw ay na-touch ng husto, subalit sumagot si Yeon Mengzi na siya ay kinaladkad lang ni Ningyan papunta rito nagsasabing oras na upang fulfill nito ang kanyang pangako, at napaka-inconvenient kung iyon ay sa capital niya isasagawa. Ano sambit naman ni Shin lang sa kanyang isip inconvenient sa capital, at paano naman daw ba naging convenient kung dito mapapansin ang tingin na ibinigay ni Mulan kay Shin lang. Idinagdag ni Yeon Mengzi na mayroon pang isang bagay, pakiusap bro sabihin mo tugon naman ni Shin lang. Sinabi ni Yeon Mengzi na kailangan ng emperor ng tagumpay upang ma-boost ang kanilang national prestige at matakpan ang mga hindi kaaya-ayang sitwasyon sa Nanawo State Battlefield, kung kaya ang tagumpay nitong ito ay nilagyan ng matinding emphasis. Idinagdag kay Shin lang na ngunit ngayon sa kasalukuyan nitong unstable na pundasyon, ang pag-akyat ng mas mataas ay magbibigay lang ng mas matinding panganib. Ngayon ay sinasabi ng karamihan na ito ay isang once-in-a-century na diplomat at umano'y kung kaya nitong i-handle ang Qiang Kingdom, iyon ay nangangahulugan lang na napakadali lang para rito na i-handle ang Barbarian Kingdom ang ibig niyang sabihin ito ay gustong ipadala ng mga iyon doon. Ano pa tanong na tugon naman ni Shin lang Barbarians, umano'y kailangan niyang maging baliw upang tumungo sa ganoon kakakila-kilabot na lugar. Idinagdag sa kanyang isip na pagkatapos niyang magtagumpay sa Qiang ang pangalawang step ay ang paglipol sa Su family then isasagawa niya na ng full swing ang pangatlong step, kaya papaano siya makakapunta sa lugar ng mga barbarians ngayon, isa pa nagawa niya lang magtagumpay sa Qiang dahil sa mayroong smallpox epidemic doon at dahil sa tulong ni Grandmaster Zoyin. Sinabi ni Yeon Mengzi na siguraduhin nitong mag-isip ng advance at gumawa ng mga strategy, nagpasalamat si Shin lang na a-appreciate niya raw ang reminder nito. Sa sumunod na araw ay nakapagpa siya nang bumalik si Mulan sa Xuanwo at hindi nasamahan pa si Shin lang patungo sa capital, dahil sa matinding responsibilidad na mayroon siya sa teritoryo ng Jin family hindi siya maaaring mawala doon ng matagal. Sinabi ni Mulan kay Shin lang na ayaw niya sanang umalis gusto niya itong makasama. Dear sumama na lang daw ito sa kanyang bumalik wag na lang itong makipag-mess pa sa Su family, ayaw niyang mahiwalay rito kahit na isang araw lang.
Napasabi si Shin lang sa kanyang isip na kung magagawa nitong maisantabi ang responsibilidad nito sa Xuanwu City then ito ay hindi ang kilala niyang Mulan, ilang sandali pa ay tuluyan nang nagpaalam si Mulan. Husband saad niya si Xiaobing ay nagdadalang tao siya ay magpapadala na lang ng mga tao na sasama sa babaeng iyon pabalik sa Xuanwu, also wag daw itong makipag-mess sa mga hindi kaaya-ayang mga babae mag-ingat itong hindi makakuha ng anumang sakit. Baby sambit naman ni Shin lang sa kanyang isip talaga raw bang ganoon nakascumbag ang tingin nito sa kanya, ano ang expectations daw ba nito sa kanya ay bumaba na ng husto. Samantala, sa isang secret chamber naman sa capital, ay makikitang nag-uusap ang Crown Prince at si General Zurong. Your Highness saad ni General Zhu since ire-recruit nila si Shin lang, bakit napaka-harsh ng ibinibigay nitong mga terms. Sinabi ni Zhao Yan na ang Jin family ay napakalayo, subalit si Sunan ay narito lang. Idinagdag na mayroong hawak na matinding kapangyarihan si Sunan sa Imperial Court, at hindi nila ma-overpower ang Third Prince nang wala ang suporta ng taong iyon na nangangahulugang wala talaga silang intensyon na i-recruit ang Shin lang na iyon gusto lang nilang i-provoke yung old fox. Napasabi si General Zhu sa kanyang isip na kini-claim ni Shin lang na wawasakin nito ang Zhou family ngunit ang impluensya nito ay napakahina, umano'y ang isang minor official na tulad ni Shin lang na nangangarap na pabagsakin ang napakamakapangyarihang si Sunan ay isa lamang pantasya. Gayunpaman kapag ka nakuha nun ang pabor ng Crown Prince at ang suporta ng faction, iyon ay ibang usapan na nangangahulugang ang ginagawa ng Crown Prince ay ang mag-stir up lang ng gulo upang sukatin ang mga magiging reaksyon. Sa kasamaang palad saad ni Zhao Yan si Shin lang ay isa lamang lone wolf, kung kaya iyon ay hindi kukunin ng Crown Prince at iyon din naman ay hindi kukunin ng Third Prince dahil sa Zhou family. Ang taong iyon ay isa lamang ligaw na kaluluwa walang bakang, ang taong iyon ay hindi lalago rito sa kapital at hindi rin mabubuhay ng matagal. Sinabi ni General Zhou na kung ano man ang magiging kapalaran ni Shin lang ay wala siyang pake, ang paki niya ay doon sa isa at ang tinutukoy niya rito ay si Zhang Chong. Idinagdag na ang taong iyon ay 6 na buwan nang ipiniit sa kulungan ng Imperial Court of Justice ng walang rason, idinugtong na malamang sa ngayon hamupa na ang galit ng Majesty kay Zhang Chong, kung kaya Your Highness ito na raw ang tamang oras upang tulungan ang taong iyon, sa remarkable skills na taglay ni Zhang Chong deserve nun ang suporta ng Highness. Sa muli ang sumagot para sa Crown Prince ay si Zhao Yan nagsabing yung insidenteng nangyari sa Nushao City ay hot topic pa rin sa ngayon, kung kaya kapag ka sila ay makikiusap patungkol sa kalayaan ni Zhang Chong iyon ay magbubukas lang muli sa sugat ng Majesty. Hindi umimik si General Zhu Zhang Chong sambit niya sa kanyang isip, magtiis lang daw muna ito ng kaunti. Makalipas ang ilang araw ay nagawa ng makabalik ni Shin lang at ng kanyang delegation sa capital, siya ay itinuring na para bang bayani. Siya ay personal na sinalubong ng 5th Prince na si Ningxing, kasabay ng mga mamamayan ng capital na nakalinya sa kalsada. Sa nakaraan tanging mga high-ranking officials lamang at mga top scholars ang maaaring sumakay sa kabayo habang dumadaan sa Zhoukai Gate ngunit sa araw na ito, na-enjoy ni Shin lang ang parehong privilege. Ang tunog ng mga gongs at drums ay bumalot sa ere, kasunod ng sunod-sunod na mga putok ng mga firecrackers at pagwagayway ng mga watawat ay ang pagtipon ng mga tao. Lumipat ang eksena sa harap ng palasyo kung saan makikita ang pag-extend ni Shin lang sa kung anong bagay. Your Majesty saad niya siya raw ay tumungo sa Qiyang State para sa isang diplomatic mission nang hindi binibigyan ng kahihiyan ang Yu State at siya ay narito na ngayon upang i-presente ang seal. Bukod pa dun hawak niya rin ngayon at ipe-presenta ang confession letter ng Hari ng Qiyang at ang Portrait of the People ng Sage Temple. Ang confession letter ng Hari ng Qiyang ay mabilisan lang isinulat kung kaya ito'y saglit lang na ipinakita't inalis na agad, ang tunay na highlight ay ang Portrait of the People ng Sage Temple. Ang portrait na ito ay mayroong handprints ng mahigit sa 10,000 mga tao ng Qiyang gamit ang dugo, simbolo ng pasasalamat sa pagligtas ng Sage Temple sa kanilang buhay at ang templong inilarawan dito'y mas grand pa kaysa sa Qiyang Palace.
Idinagdag ni Shin Lang na kung hindi lang dahil sa sila ay naubusan na ng oras ang mga bloody handprints na narito ay aabot ng tens of thousands o daan-daang libo pa, ang mga tao ng Qiyang ay nananabik sa kanilang U-state, nananabik sa kanilang Eastern Civilization, ang puso ng hindi mabilang na mga mamamayan ng Qiyang ay nasa U-state na nasa Majesty na, ang U-state ay mighty, ang Majesty ay mighty. Ang huling dalawang pariralang binitawan ni Shin Lang ay paulit-ulit na sabayang binigkas ng mga mamamayan ng kapital, ang kanilang boses ay umalingaw sa buong palasyo. Hasambit naman ni Emperor Ning Yuanxian sa kanyang isip, Shin Lang talagang ito raw pala ay marunong pagdating sa mga palabas, siya pa naman daw ay nag-aalala na baka ito ay pamalya, ngunit ngayon siya raw ay natatakot na ang ginagawa nito ay kalabisan. Sinabi niya kay Shin Lang na ito ay nagtrabaho ng husto at nagtamo ng matinding achievement, napaka-obvious rin na ito ay pumayat. Sumagot si Shin Lang na ang grand victory na ito ay dahil lamang sa divine might ng U-state at supreme majesty ng Majesty, ayaw niyang mag-take ng credit. Gayunpaman sinabi ni Emperor Ning Yuanxian na ang bagay na ito ay achievement nito at walang sino man ang makakaagaw mula rito sa bagay na ito, kung kaya kanyang loyal subject ito raw ay magkaroon na ng maayos na pahinga dahil kailangan niya pa ito. Ano sambit naman ni Shin Lang sa kanyang isip, bakit paaalisin na siya nito hindi niya pa naririnig ang gusto niyang marinig, salamat sa iyong kabutihang loob Your Majesty, saad niya, sabay pahabol na siya ay nangungulila na sa kanyang pamilya, lalong-lalo na sa kanyang mga in-laws. Hasambit naman ni Emperor Ning Yuanxian sa kanyang isip, umano'y ang punk na ito ay natatakot na baka magbago ang kanyang isip, kaya siya ay pinapaalalahanan nito ng pasimple. Gayunpaman siya ay ang emperor ng bansang ito, kaya papaanong mangyayaring siya ay tataliwas mula sa kanyang mga binitawang kataga. Shin Lang sambit naman ni Eunuch Lee sa kanyang isip, sa talino na mayroon ito, bakit ganito pa rin ito kapeti? Makalipas ang isang oras ay lumipat ang eksena sa residence ng Fifth Prince, kung saan umalingaw ang iyak ni Xiao Bing habang niyayakap si Shin Lang. Miss na miss niya na raw ito, mapapansing maging yung dalawang bata ay yamakap at umiiyak din. Hey darling girl, sambit naman ni Shin Lang habang nakatingin sa mga bata, isang beses pa lang silang nagkita subalit ganito na siya kamiss ng mga ito, mukhang ang mga ito raw pala ay naspoil niya ng husto. Makalipas ang ilang sandali ay tumungo si Shin Lang sa study room ni Fifth Prince Ningxing, at dito nga ay sinabi ni Prince Ningxing kay Shin Lang na hanggat ang kanyang ama ay nakapagbitaw na ng pangako, talagang iyon ay gagawin nun, kaya hindi na nito kailangang mag-alala pa, ang pagkaka-appoint ng kanyang uncle bilang Marquis of Xuanwo at ang pag-manage ng Jin family sa Nushao City ay mananatili. Gayunpaman sa ngayon ay mayroong wave sa capital. Ang iba ay pinopromote ang talent nito, gusto nilang ito ay makipag-negotiate sa barbarian tribe upang ang mga iyon ay tumigil na sa pagsuporta sa Nanawo State. Sumagot si Shin Lang na ngunit hindi siya maaaring tumungo doon, ang kanyang oras ay napakalimitado, kailangan niya ng matalo agad si Sunan, siya ay wala ng oras upang tumungo pa doon. Ano sambit naman ni Princess Ningxing sa kanyang isip, talunin si Sunan. Ano gusto nitong pabagsakin si Sunan na Marquis ng Genyuan, na bukod pa doon ay guard din ng Crown Prince at Vice Envoy ng Privy Council, Grand General ng Garrison at leader ng neutral faction. Shin Lang ito raw ay isa lamang hamak na 7th rank official, walang anumang support o allies, tapos sinasabi pa nitong sa lalong madaling panahon, hindi raw ba't ang bagay na gusto nitong mangyari ay isa lamang pangarap na imposibleng maabot. Upang makasigurado ay tinanong niya si Shin Lang kung ano ang ibig nitong sabihin sa sinabi nitong pababagsakin nito si Sunan. Sumagot si Shin Lang na iyon ay huhubaran niya ng lahat ng kasalukuyang posisyon at titulo na mayroon ito at pauuwiin sa kanyang tahanan, then silang dalawa ay ang siyang magdadala sa bandila ng new government sa Genyuan City at Baye County, pagtitibayin ang mga bagong policy ng emperor at pagkatapos ay tuluyang lilipulin ang Su family. Ano sambit naman ni Prince Ningxing sa kanyang isip, sa kanyang pagkabigla maging siya ay mae-involve din dito, subalit ang sadya ng talas ng new government ay upang paslangin ang Xuanwo Court, tapos ngayon gusto nitong dalhin ang bandila. Sinabi niya kay Shin Lang na kung siya ay hindi nagkakamali, maraming mga old aristocrats ngayon ang nagrarally, gustong gawing leader ang Jin family, binabalak na bumuo ng bagong alliance para sa mga old aristocrats.
Sumagot si Xinlang na ngunit nung ang kanilang Jin family ay pinagtangka ang lipulin ng new government, sino raw ba sa mga old aristocrats na iyon ang tumindig para sa kanila, o kahit na magbigay man lang ng tulong. Nang gagalaiting idinagdag na siya na si Xinlang ay maaari ring baliin ang kanyang prinsipyo, gagamitin niya ang talas ng new government higit pa sa paggamit ni Zhang Chong. Idinagdag na hanggat ang kanyang Jin family lang ay lumago, maaari siyang maging napaka-supportive sa new government. Kung kaya Your Highness pakiusap ihanda raw nito ang kanyang sarili, dahil once na matalo na nila si Sunan ito na ang magiging prefect ng Baye County at nang magkasama, pababagsakin nila ng tuluyan ang buong Su family. Sa sumunod na araw upang si Xinlang ay parangalan sa kanyang achievements at i-discuss ang rewards na ibibigay sa Jin family, si Xinlang na isang hamak lamang na 7th rank official ay binigyan ng privilege na maka-attend sa Imperial Court. Gayunpaman ang naghihintay kay Xinlang ay hindi parangal, kundi isang napakalaking panganib. Sa labas ng residence ni Prince Ningxing ay sinabi niya kay Xinlang na ang Su family ay ilang araw nang nagpaplano, kaya tiyak na ang gagawing pag-atake ng mga iyon doon sa Imperial Court sa araw na ito ay magmimistulang tidal wave. Hindi lang sa pipigilan ng mga iyon ang pagdakila sa Jin family, maaaring ito rin ay ipadala ng mga iyon sa barbarian tribe bilang death trap. Idinagdag na ito ay hindi tutulungan ng Third Prince at Crown Prince, habang siya naman ay hindi maaaring makapasok doon sa Imperial Court na nangangahulugang ito ay mag-isa lang doon, kung kaya ito ay maglagak ng ibayong pag-iingat. Your Highness, tugon naman ni Xinlang, wag daw itong mag-alala, siya ay handang-handa na. Panoorin nito kung papaano niya dodominahin ang Imperial Court sa araw na ito. Thus mula doon ay lumipat na nga ang eksena sa Imperial Court ng Yu State, at sa kasalukuyan ay binubuksan na ni Emperor Ning Yuanxian ang pagpupulong. Nagsabing ang court meeting sa araw na ito ay magpo-focus sa dalawang bagay. Una ay ang Count of Xuanwu na si Jin Zhou na gawa nung ma-wipe out ang puwersa ng Pirate King na si Qiu Tianwei, in-expand ang teritoryo ng kanilang Yu State, at ayon sa protocol iyon ay kailangan nilang i-ennoble. Ang ibig sabihin ni Emperor Ning Yuanxian dito ay ang pag-promote kay Count Jin Zhou na ama ni Mulan mula sa Count patungo sa pagiging Marquis. Idinagdag ni Emperor Ning Yuanxian na ang pangalawang isyo naman ay patungkol sa suportang ibinibigay ng barbarian tribe sa Nanuo State. Kailangan nilang madetermina kung papaano makukumbansi ang mga barbarians na tumigil sa pagbibigay ng tulong sa Nanuo State at kung sila ba ay magpapadala doon ng envoy upang makipag-usap sa mga iyon. At ngayong nailahad niya na ang patungkol sa mga nilalaman ng pagpupulong na ito, sila raw ay magsimula na. Agad na nagsalita si Censor-in-Chief Wang Chengzhou, Your Majesty, saad niya ang Imperial Censorate ay mayroong petition, siya ay pinagsalita ni Emperor Ning Yuanxian. Inilahad ni Chief Wang na inaakusahan ng Censorate si Xinlang sa pakikipagsapakatan sa isang rebelde upang pabagsakin ang kanilang Great Yan Dynasty, kung kaya Your Majesty sila raw ay nakikiusap na bigyan nito ng maiging pagtingin ang patungkol sa bagay na ito. Nabigla ang ilang mga opisyal sa kanilang narinig, ito raw ay isang napakatinding akusasyon. Ano ang mga ito raw ba talaga ay magsisimula ng napakalaking isyo, isang isyo kung saan involve ang Great Yan Dynasty. Pabagsakin ang Great Yan Dynasty, patanong na sambit ni Emperor Ning Yuanxian sa kanyang isip. So saad naman ni Xinlang, so ang mga ito raw pala ay nagsimula na. Idinagdag ni Chief Wang na ang ulat na ito ay nagmula sa bagong appointed censor na si Zhu Wenhua, kung kaya Your Majesty buong galang niya raw itong hinihimok na ipatawag dito sa korte si Censor Zhu Wenhua. Agad naman itong inaprubahan ni Emperor Ning Yuanxian at makalipas nga ang ilang sandali, dumating na si Zhu Wenhua. Dumaan sa harap ni Xinlang, sambit niya sa kanyang isip, katapusan na nito sa pagkakataong ito. Your Majesty, agad na bungad niya sa Emperor, umano'y ang naging tagumpay ni Xinlang sa Qiang State ay dahil sa isang babae. Ang babaeng ito ay ang adopted sister ng Great Gan Emperor na si Jiang Li, ang false princess na si Zuyin. Idinagdag na ang Zuyin na ito ay nagplot na pabagsakin ang Great Yan Empire, ngunit pagkatapos na mabigo, ito ay nagtago sa Great Snowy Mountains. Ito ay ang rank number 5 sa wanted list ng Great Yan Empire. Si Xinlang ay nakipagsapakatan sa babaeng ito at dinala rito sa capital ng Yu State.
Umano'y ang sadya ng actions na ito ni Xinlang ay upang magudyok ng galit sa Emperor laban sa Yu State, na ang intensyon ay upang madestabilize ang Great Yan Dynasty. Kung kaya Your Majesty ito raw ay magbigay ng order na i-dismember ang Xinlang na ito at hulihin si Zhu Yin, ang wanted criminal ng Great Yan Empire. Heto na pangising sambit naman ni Xinlang sa kanyang isip, Zhu Wenhua ito raw ay narito upang mapugutan. Though masasabing ang Great Yan Empire ay ang siyang pinakamataas na soberano sa lahat, bawat bansa ay ang siya pa ring nagmamanage sa kani-kanilang mga sariling affairs. Bukod pa doon ang mga opisyal ay pinupuri lang ang kani-kanilang mga emperor, kung kaya ang pag-discuss sa mga bagay na patungkol sa Great Yan Empire ay kadalasang itinuturing na tabo sa bawat bansang sakop ng Great Yan Empire. Gayunpaman once na ito ay mabanggit na sa mga korte, ito ay binibigyan ng napakataas na political priority. Tinanong ni Emperor Ning Yuanxian si Xinlang kung ito ba ay totoo, talaga raw bang ito ay nakipagsapakatan sa traidor ng imperyo na si Zhu Yin. Your Majesty tugon naman ni Xinlang sabay yukod ito raw ay isa lamang kapangahasang paratang walang basehan, isang bagay na walang katotohanan. Xinlang sigaw naman ni Zhu Wenhua sabay turo umano'y ang ebidensya ay hindi maitatanggi, ano talaga raw bang ito ay mangangahas pa na i-deny ang bagay na ito, Your Majesty siya raw ay mayroong witness. Ilang sandali pa ay pinapasok na sa korte ang sinasabi ni Zhu Wenhua na witness, ang taong ito ay isa sa mga escort ng Yu State delegation na tumungo doon sa Qiyang State. Agad na ipinakita ni Zhu Wenhua ang larawan ito raw ay member ng delegation ni Xinlang, nagtanong kung nakita ba nito ng malinaw si Xinlang na kasama ang babaeng ito. Oo tama iyon tugon naman ng individual, ang babaeng iyon ay ito o ito ay ang babaeng iyon. Nagtanong si Zhu Wenhua kung natitiyak ba nitong nakita nito ng tama, talaga bang ang babaeng iyon ay ang babaeng ito. Sumagot ang individual na ang ganitong uri ng babae ay imposible mong makalimutan pagkatapos mong makita ng isang beses, kung kaya ito raw ay naaalala niya ng malinaw ang babaeng ito na nasa poster ay ang siya ring mismong babaeng iyon. Nagtanong si Zhu Wenhua kung si Xinlang ba ay napaka-close sa babaeng ito na kamit ba ni Xinlang ang tagumpay sa Qiyang State salamat sa tulong ng babaeng ito, oo ganoon nga tugon ng individual. Si Mr. Xin at ang babaeng ito ay napaka-close, ang mga ito ay madalas na nakikitang naglalakad ng magkasama magkayakap, ilang araw at gabing magkasama sa iisang silid ang mga ito ay hindi mapaghiwalay. Nakaramdam ng selos, inggit at hatred ang ilang mga opisyal kay Xinlang sa narinig nilang ito, kung ganun saad ni Zhu Wenhua sa individual nasaan na ang babaeng iyon ngayon. Sumagot ang individual na iyon ay sumama kay Mr. Xin patungo rito sa capital, at malamang iyon daw ngayon ay nasa villa ng Jin family. So sigaw ni Zhu Wenhua kay Xinlang so talaga raw palang itinatago nito ang babaeng iyon sa villa ng Jin family, Xinlang ito raw ay napakapangahas. Ano Xinlang may masasabi pa raw ba ito ngayon? Umano'y si Zhu Yin ay ang number 5 sa wanted list ng Great Yan Empire minsan nang nagbalak na pabagsakin ang dynasty, kaya ang sino mang makipagsapakatan sa babaeng iyon ay nararapat lang na i-execute kasabay ng kanilang buong clan. Lumuhad Your Majesty siya raw ay nakikiusap rito na i-execute si Xinlang at ang buong clan nito, hulihin si Zhu Yin i-nullify ang martial abilities na mayroon ito, at i-hand over sa Great Yan Empire. Your Majesty saad naman ni Xinlang ito raw ay isa lamang paratang, walang katotohanang paratang. Yumukod na si Zhu Wenhua idinagdag sa Emperor na ang krimen na ito na ginawa ni Xinlang ay kasuklam-suklam, kung kaya hinihimok niya raw ang Majesty na i-execute ang Xinlang na ito kasabay ng clan nito at agad na ipahuli ang wanted criminal ng Great Yan Empire na si Zhu Yin. Xinlang dagdag niya sa kanyang isip hindi raw ba't ito ay napaka-proud at powerful noon, ngunit ngayon ano na, tingnan nito ngayon ang kanyang sarili. Winasak nito noon ang dam nilunod sa baha ang century-old foundation ng kanilang Zhu family, ngunit sa wakas sa araw na ito siya na si Zhu Wenhua ay makakapaghiganti na. Father nakikita raw ba nito ang bagay na ito mula sa kalangitan, ito ay ipinaghiganti na ng anak nito. Ganito ang reaksyon ng Emperor hindi alam kung ano ang gagawin. Zhu Wenhua how dare you sugod naman ni Xinlang ang pangahas naman daw nitong pagtangkaang saktan siya at ang kanyang auntie, binigyan ng isang suntok si Zhu Wenhua at sunod-sunod pa, tinawag na beast at brute.
Zhou Wenhua dagdag niya pa habang patuloy sa pagsuntok ito raw ay isang hayop, siya ay walang anumang grudges laban dito yet ito ay nagtatangkang saktan siya at ang kanyang auntie, ito raw ay bubugbugin niya hanggang kamatayan. Sige pa sambit naman ni Zhou Wenhua sa kanyang isip sabay ngisi sige pa suntukin pa siya nito, ang atakehin siya nito ng ganito ang atakehin siya nito ng lantaran sa korte ng ganito Shin lang hinahanap daw ba nito ang kamatayan, maaari niya rong gamitin ang pagkakataong ito upang kumuha ng simpatsya. Idinagdag na kapag gustong wasakin ng kalangitan ang sino man, ang mga ito ay ginagalit muna kung kaya Shin lang, katapusan na nito sa pagkakataong ito. Si Shin lang ay hindi tumigil Shin lang sigaw ng isang opisyal na earn nito ang merit sa pamamagitan ng pagbisita sa Qiyang State subalit, ang pangahas naman nitong atakehin ang isang tao sa harap mismo ng Emperor. Ang ibang mga opisyal ay napatanong kung nababaliw na ba si Shin lang bakit ito nagsisimula ng brawl dito sa court, at dito ngay nakialam na si Emperor Ning Yuan Xian. Pasigaw na tinanong si Shin lang kung ito ba ay nababaliw na ang atakehin nito ng lantaran ang isang kolig sa korte ay simply shocking, such arrogance such rebellion ito'y lubos na kaululan, sabay utos na ito ay ilabas at parusahan sa pamamagitan ng palo. Thus si Shin lang ay agad na inilabas ng mga members ng Dark Water Association at sa labas, si Eunuch Lee mismo ang personal na nag-execute sa parusa. Maririnig ang mga sigaw ni Shin lang kasabay ng sunod-sunod na mga paghampas, at ilang sandali lang ay nahimatay kuno. Pumasok na si Eunuch Lee sabay bigay ng ulat sa Emperor, si Shin lang ay nawalan ng malay. Shin lang sambit naman ni Zhou Wenhua sa kanyang isip ito pa lang ay ang siyang simula, talagang ito raw ay nasa trouble na ngayon ang buong family nito ay mawa-wipe out. Your Majesty dagdag niya sa Emperor umano'y yung wanted criminal ay nasa villa ng Jin family, kapag ka iyon ay nahuli mahahayag na ang katotohanan. Agad namang inutusan ni Emperor Ning Yuan Xian si Eunuch Lee na pumunta sa villa ng Jin family magdala ng 300 warriors upang hulihin at dalhin ang babaeng iyon kapag ka mayroong sino mang mag-resist, i-eliminate nito lahat. Yes Your Majesty tugon ni Eunuch Lee. At mula dun siya ay tumungo na nga sa villa ng Jin family kasama ang 300 members ng Dark Water Association. Hulihin ang kriminal sigaw ng isang member at ang sino mang magtangkang humarang, patayin ng walang awa. Nang biglang lumabas si Grandmaster Zuyin nagtanong si Eunuch Lee kung ito ba si Zuyin, oo ako nga tugon ni Grandmaster Zuyin. Pakiusap saad ni Eunuch Lee ito raw ay sumama sa kanilang tumungo doon sa palasyo, na agad namang sinang-ayunan ni Grandmaster Zuyin. Makalipas ang ilan pang mga sandali ay bumalik ang eksena sa loob ng Imperial Court, kapansin-pansin ang pagkabali ng leeg ng mga opisyal na nasa loob ang mga paningin ay napako sa beauty ni Grandmaster Zuyin. Kaumahamaling na halimuyak sambit ng isang opisyal sa kanyang isip sinabi ng isa na ang babaeng ito ay napakaganda, papaanong nangyaring mayroong ganito ka napakagandang babae sa mundong ito. Sinabi ng isang matandang opisyal na 20 taon na ang nakararaan, ito ay kilala sa buong mundo ngunit ngayon, ito ay parang nasa kanyang 20s pa rin at higit na mas gumanda pa kaysa sa noon. Grabe dagdag naman ng isa papaanong nangyaring mayroong ganito kagandang babae na involved kay Shin lang ito raw ay hindi ka panipaniwala gayunpaman sa pagkakataong ito ay katapusan na ni Shin lang, ang pakikipagsapakatan sa isang wanted criminal ng Great Yan Empire ay nangangahulugang pagkalipol ng buong clan. Maging si Zhou Wenhua ay hindi rin makapaniwala umano'y papaanong nangyaring ang isang taong tulad ni Shin lang ay deserve ang ganitong goddess, subalit kahit na ito pa raw ay isang kagandahang walang kapantay ito pa rin ay magiging sandata ng kanyang paghihiganti kay Shin lang. Your Majesty mga kapwa ko ministro saad niya ngayon ang katotohanan ay malilinaw na, idinagdag sa kanyang isip na sa araw na ito, siya na si Zhou Wenhua ay ang siyang nakatakda sa tugatog ng tagumpay sa showdown na ito. Shin lang hayaan daw siya nitong umakyat sa kapangyarihan, sa pamamagitan ng pagtapak sa ulo nito. Isinigaw ni Zhou Wenhua na ang babaeng ito ay si Zhou Yin isang wanted criminal ng Great Yan Empire at adopted sister ni Jiang Li, ang false emperor ng Great Gan Kingdom. Idinagdag na ang emperor ng Great Yan Empire noon ay nag-issue ng decree na ang babaeng ito ay hindi na maaaring tumapak pa sa Yan capital, ngunit kapag ka iyon ay nangyari ito ay agad na i-execute kapag ka nahuli.
Shin lang dagdag niya pa ito raw ay nakipagsapakatan sa isang wanted criminal binabalak na pabagsakin ang Great Yan Empire at ayon sa batas ng Great Yan Empire, ang buong clan nito ay e-execute. Inutusan ng Emperor si Eunuch Lee na magpadala ng tao upang papuntahin dito ang mga opisyal ng Great Yan Empire Court of Territorial Affairs na narito sa Yu State para sa identification, na agad namang sinunod ni Eunuch Lee. Your Majesty, sigaw naman ni Shin lang na ngayon nagising na kuno ito raw ay isa lamang misunderstanding. Ang babaeng ito ay ang kanyang Aunt Zuyin, ang Yin na nasa pangalan nito ay upang mag-attract hindi upang magtago. Tingnan daw nito ang kanyang auntie ay nasa 29 na taong gulang lang subalit yung wanted criminal na iyon na Zuyin ay nasa kanyang 40s na. Tingnan daw nito ng maigi ang kanyang auntie. Ito raw ba ay mukhang nasa kanyang 40s na. Sinabi ni Zhu Wenhua sa kanyang isip na maaaring ito ay napakabata pa kung titingnan subalit ang Zuyin na ito ay isang Grandmaster, na nangangahulugang maaaring mayroon itong abilities na mayroong kakayahang magpanatili sa bata nitong itsura. Shin lang itigil na raw nito ang pagtrato sa mga narito na parang mga tanga, ito ay tumigil na sa pananaginip ito na ang katapusan nito. Makalipas ang kalahating oras ay dumating na yung mga opisyal na ipinatawag ng Emperor kay Eunuch Lee at ang narito, ay walang iba kundi ang grupo ni Yun Mengzi. Pagkatapos na matalo ang Great Gan Emperor na si Jiang Li ay kinlaim ng Great Yan Emperor ang dominion sa lahat ng mga teritoryo nito, kalakip na dun ang 5 kaharian na binubuo ng Great Jin Kingdom, New Great Gan Kingdom, Chu State, Wu State at Yu State, mga royal families na noble din ng imperyo, na nangangahulugang kinakailangang yumukod ni Yun Mengzi sa harap ng presensya ng Emperor ng Yu State. Ambassador Yun Saad ni Emperor Ning Yuan Xian ito raw ay maaari nang tumayo, umano'y ito ay ipinatawag niya rito upang i-confirm kung ang babae ito ba na narito ay ang Zuyin na wanted criminal ng Great Yan Empire at adopted sister ni false Emperor Jiang Li. Oo, tugon ni Yun Mengzi subalit ito ay hindi pa kumpirmasyon sa identity ni Grandmaster Zuyin kundi kumpirmasyon na susundin niya ang utos ng Emperor. Hasambit naman ni Zhu Wenhua sa kanyang isip talaga raw bang necessary pa na ito ay kumpirmahin, sa isang tingin lang ay obvious na ang babaeng ito ay ang siyang mismong wanted criminal na si Zuyin. Brother, sambit ni Yun Mengzi sa kanyang isip habang dumadaan sa harap ni Shin lang umano'y ang ginawa nitong palabas ay medyo napasobra, ngunit sa kung anong dahilan ay tila narinig ito ni Shin lang, nagsabing kung hindi sila magpapasobra hindi nila maa-outshine ang iba. Tumungo na si Yun Mengzi kay Grandmaster Zuyin na pasabi sa kanyang isip na kilala niya na ito hindi na kailangang i-identify niya pa ito ay si Zuyin ang pang-5 most wanted criminal ng kanilang Great Yan Empire. Subalit bilang palabas ay sinuri niya pa rin ito ng maigi, at pagkatapos ay humarap sa Emperor. Your Majesty, saad niya ang babaeng ito ay talagang kahawig ni Zuyin, gayunpaman ang babaeng ito ay hindi ang mismong wanted criminal. Hindi makapaniwala si Zhu Wenhua sa kanyang narinig habang napangisi naman si Shin lang. Ano, sambit ni Zhu Wenhua sa kanyang isip, ano ito raw ba ay bulag pa, paanong nangyaring hindi nito magawang matukoy ano ang problema nito, sabay apila sa Emperor. Your Majesty, saad niya narinig niya rong ang Imperial Envoy na si Yun Mengzi at Shin lang ay napaka-close na para bang brothers, umano'y si Shin lang ay pinagtatakpan lang ng Yun Mengzi na ito kung kaya inaasahan niya rong ang Majesty ay magpapadala ng envoy at request sa Great Yan Empire mismo upang mag-dispatch ng either senior official o prince mismo upang tumungo rito. Esteemed senior, saad naman ni Yun Mengzi sa kanyang mga kasamahan, although nakita niya na raw noon ang wanted criminal na si Zuyin sa kanyang kabataan hindi maitatangging napakabata niya pa nung mga panahong iyon, at since ang mga ito ay higit na mas matanda kaysa sa kanya at mayroong malilinaw na mga memorya, kaya pakiusap siya raw ay tulungan ng mga ito sa pag-identify sa babaeng ito kung talaga bang ito ay ang wanted criminal ng Great Yan Empire na si Zuyin. Thus si Grandmaster Zuyin nga ay sinuri na ng dalawa at makalipas ang ilang sandali, ay sinabi ng isa na hindi, natitiyak niya rong hindi ito ang wanted criminal na si Zuyin, dahil hindi maaaring ganito ito kabata.
Nagulantang si Zhu Wenhua sa kanyang narinig na pasabi sa kanyang isip na si Yun Mengzi ay nagbibitaw lang ng mga kasinungalingan ngunit papaanong nangyaring ang mga ito ay ganoon din papaanong nangyaring ang mga ito ay nagbubulag-bulagan, pakiusap Your Majesty ito raw ay magpadala ng envoy sa Great Yan Empire mag-request doon na magpadala ng mga tao patungo rito para sa identification, natitiyak niya rong si Yun Mengzi at ang iba pang mga kasamahan nito ay pinagtatakpan lang si Xin Lang. Napabuntong hininga si Emperor Ning Yuanxian well siya raw ay sumasang-ayon sa simula pa lang ay pansin niya nang mayroong hindi tama rito ngunit siya ay hindi sigurado, subalit since narito na ang mga Imperial Envoy upang kumpirmahin ang patungkol sa bagay na ito sa wakas siya ay nagkaroon na ng relief, idiniklara na ang katotohanan ay lumabas na ang babaeng ito ay hindi ang kriminal na si Zhu Yin, ganito ang reaksyon ni Zhu Wenhua sa kanyang narinig. Ano ang nangyayari rito sambit naman ni Sunan sa kanyang isip hindi raw ba't ang babaeng ito ay talagang si Zhu Yin, ano sambit naman ni General Zurong napatanong kung bakit tini-twist ng mga Imperial Envoys at maging ng Emperor mismo ang katotohanan, habang sa kabilang banda naman ay hindi makapaniwala si Zhu Wenhua na maging ang Emperor ay tinutulungan si Xin Lang na i-distort ang katotohanan, ano raw ba kasi talaga ang nangyayari rito? Tumayo si Xin Lang nagsabing sinabi niya na, ang babaeng ito ay ang kanyang Aunt Zhu Yin hindi yung isang Zhu Yin, well since ang katotohanan ay lumabas na ngayon, auntie pakiusap mauna na lang daw itong umuwi susunod na lang siya mamaya. Thus ganoon na nga ang ginawa ni Grandmaster Zhu Yin sumigaw si Zhu Wenhua na wag itong umalis, Your Majesty ang babaeng iyon ay ang wanted criminal ng Great Yan Empire na si Zhu Yin talagang ang babaeng iyon daw talaga ay si Zhu Yin, nang bigla siyang nakatanggap ng tadyak mula kay Xin Lang. How dare you sigaw ni Xin Lang ang pangahas naman daw nitong siraan ng puri ang kanyang aunt at subukang siya ay frame up, sisipain niya raw ito hanggang kamatayan ipinapangako niya iyon. Heto tanggapin mo ang paako dagdag ni Xin Lang heto pa, kapansin-pansin ang reaksyon ni Eunuch Lee. Xin Lang sambit niya sa kanyang isip nagtanong kung ano ang problema nito. Umano'y ang blood-soaked padded armor na nasa puwet nito ay mahuhulog na, nipinahupan niya ng araw ang korte sa pamamagitan ng pagpapanggap na pagpalo rito ngunit bakit hindi ito nakikisama. Dinaklot ni Xin Lang ang damit ni Zhu Wenhua tiningnan sa mata sa pabulong na paraan ay tinawag na moron. Papaano raw nangyaring ito na si Zhu Wenhua, na isang hamak lang na mababang 7th rank sensor ay magkakaroon ng access sa mga classified intel patungkol sa kanya gaya na lamang ng impormasyong nasa tabi niya ang wanted criminal na si Zhu Yin papaano raw ba? Syempre sa pamamagitan ng pag-leak ng sadya rito dahil kung hindi lang ganoon papaano naman daw ba ito makakakuha ng ganoon ka-crucial na impormasyon? Nabigla si Zhu Wenhua sa kanyang narinig nagtaka, siya ay binitawan ni Xin Lang. Ano sambit ni Zhu Wenhua sa kanyang isip hindi raw ba kaya na ang ginawa niya ay pagtulong lamang kay Xin Lang, sinigawan ng Emperor si Xin Lang na tumigil na sabay sabi kay Eunuch Lee na pinahiya ng husto ni Xin Lang ang kanyang sarili sa harap ng korte, alisin nito ang taong ito sa korteng ito at muling bigyan ng parusa na agad namang sinang-ayunan ni Eunuch Lee. Thus ganoon na nga ang nangyari sa muli ay si Eunuch Lee ang siyang nag-execute sa parusa. Xin Lang sambit niya sa kanyang isip masyado na rong napakahaba ng ginawa niyang pag-tolerate dito, kidwag na raw uli itong maging mayabang pa sa hinaharap sabay hampas gamit ang 1/3 ng kanyang buong lakas, nagpatuloy sa paghampas sa parehong puwersa at sa pagkakataong ito, totoo nang nakakaramdam ng sakit si Xin Lang na pamura sa kanyang isip. Makalipas ang ilang sandali ay nangangatog na bumalik si Xin Lang sa loob ng court. Listen you old bastard sambit niya sa kanyang isip, tatandaan niya raw ang grudge na ito. Inanunsyo ng Emperor na ang katotohanan patungkol sa sinasabing wanted criminal na si Zhu Yin ay fabricated lang lahat, si Zhu Wenhua ay nag-fabricate ng mga kasinungalingan tinwist ang katotohanan upang mag-udyok ng public sentiments nagdulot ng kaguluhan dito sa korte, kung kaya ito ay huhubaran ng lahat ng opisyal na posisyon aarestuhin at ikukulong. Idinagdag na ang Imperial Court of Justice ay nagbibigay ng utos na magsagawa ng mas masusipang investigasyon. Yes Your Majesty tugon ng mga Darkwater Association warriors sabay kaladkad kay Zhu Wenhua. Your Majesty sigaw niya ito raw ay hindi makatarungan ito ay hindi makatarungan, bakit ito nangyayari sa kanya bakit? Oo bakit nga ba dugtong naman ni Xin Lang sa kanyang isip well iyon daw ay simple lang, ito ay napaka-low rank upang mayroong malamang kahit na ano.
Ang katotohanan ay si Zuyin ay talagang sworn sister ni Jiang Li, gayunpaman ito rin ay princess ng Great Yan Empire. Ito noon ay binigyan ng order ng Emperor ng Great Yan Empire at iyon ay ang pag-infiltrate sa panig ni Jiang Li gayunpaman kalaunan, siya ay nahalina sa personality ni Jiang Li na nagdulot upang iabandona niya ang ibinigay sa kanyang misyon, at formal na nanumpa ng katapatan kay Jiang Li. Gayunpaman pagkatapos na matalo ni Jiang Li si Zhou Yin bilang isang infiltrator, ay naging isang meritorious na opisyal subalit si Zhou Yin mismo ay ang siyang pumutol sa tali ng kanyang kaugnayan sa royal family ng Great Yan Empire nagsasabing siya ay sworn sister na ni Jiang Li sa magpakailanman, at sila ay tinridor ng Great Yan Empire sa pamamagitan ng paggamit ng scheme upang patayin si Emperor Jiang Li. Napasabi si Xin Lang sa kanyang isip na ang sekretong iyon ay hindi maaaring i-disclose ng Great Yan Empire sa mundo, kung kaya wala na silang iba pang choice kundi ang tatakan si Zhou Yin bilang wanted criminal. Kung kaya papaano naman daw ba magiging posibleng huhulihin ng totohanan ng Great Yan Empire si Zhou Yin, ang lahat ng mga nasa upper echelons ng Great Yan Empire maging ang lahat ng mga top nobles ng iba't ibang bansa ay alam ang patungkol sa sekretong ito, na nangangahulugang kapag ang kanyang Aunt Zhou Yin ay nakasalubong ng mga iyon ang mga iyon ay magbubulag-bulagan lang. Ngayon patungkol naman kay Zhou Wenhua bakit ito ay ang siyang nakatanggap ng impormasyon, ganito ating pakinggan. Upang maiwasan ni Xin Lang ang sakuna ng pagpapadala sa kanya ng mga kalaban patungo sa teritoryo ng mga barbarian, gumamit siya ng isang secret trump card. Una ay nag-reach out siya sa pangalawang anak na lalaki ni Zhang Chong na si Zhang Zon nag-request na batuhan siya ng mga akusasyon, si Zhang Zon ay agad na nagpadala ng sekretong sulat. Dito ay inilahad ni Zhang Zon na si Zhou Wenhua ay kakapasok lang sa sensorate, ito ay punong-puno ng youthful energy at ambisyon na nagdulot naman upang si Zhou Wenhua na ang piliin ni Xin Lang na magbabato sa kanya ng mga akusasyon. Ang bagong appointed censor naman na si Zhou Wenhua ay napakabilis na kumagat sa pain. Gayunpaman dahil sa napakababa niyang posisyon siya ay hindi maaaring maka-attend sa mga court sessions, kung kaya siya ay agad na dumulog sa censor-in-chief na si Wang Chengqiu, na agad namang nag-abot ng tulong. Dito ay napasabi sa kanyang isip na upang makamit ang great things at mamanage ang mga mahahalagang kaso the more na mas sensational the more na much better, sa ganitong paraan nila showcase ang authority ng kanilang censorate. Pinuri niya si Zhou Wenhua talagang ito raw ay haligi ng kanilang bansa, at bilang mga censors ay tungkulin nilang i-uphold ang batas ng kanilang lupain. Gayunpaman sa kabila ng ranggo na mayroon si Chief Wang ito ay walang alam patungkol sa tunay na katotohanan ukol sa isyu ni Zhou Yin, na siyang nagdulot upang siya ay maging kasangkapan din ni Xin Lang upang makamit ang tagumpay sa mismong korteng ito sa araw na ito. Napasabi si Xin Lang sa kanyang isip na minsan, ang paggamit sa iyong mga kalaban ay mas epektibo pa kaysa sa umasa sa iyong mga kakampi. Dahil umano'y kung minsan ang mga kakampi ikaw ay tatraidorin, kagaya na lamang ni Princess Malaking Buldit. Sinabi ni Emperor Ning Yuanxian na sa lahat ng nangyaring commotion malapit ng magtanghali, kaya bilasan na raw nila at bumalik na sa mga pangunahing paksa. Inilahad na ang Count of Xuanwo na si Jin Zhou ay tinalo ang pirata na si Qiu Tianwei at nagawang makuha ang Nushao City, matagumpay na napalawak ang kanilang mga teritoryo. Kung kaya deserve nun o nararapat lang na iyon ay mabigyan ng titulo bilang Marquis of Xuanwo, umano'y kung wala ng pagtutol umabanti na sila mula sa proposal na ito. Ang buong korte ay balot ng katahimikan idinagdag ng emperor na kung wala ng tututol finalize niya na ang bagay na ito, nang biglang mayroon na nga. Your Majesty sambit nito siya raw ay mayroong ebidensya patungkol sa pagbabalak na pagrebelde ng Xuanwo Court. Kung kaya hinihimok niya raw ang Majesty na wag ibigay kay Jin Zhou ang titulong Marquis, at ito ay hinihikayat niyang agad na ipadala ang Darkwater Organization upang arestuhin si Jin Zhou. Ang taong ito ay si Yu Chengzhou isang Grand Censor na kabilang sa hanay ng Su faction, mas mataas ng half-rank kay Zhang Chong. Here we go again sambit naman ni Xin Lang sa kanyang isip, ang araw na ito ay magiging napaka-satisfying. Ano rebellion patanong na sambit naman ni Emperor Ning Yuanxian. Si Ning Yuanxian ay kilala sa pagiging malupit at kawalan ng pagtanaw ng utang na loob.
Though ang kanyang maskara ay hindi pa rin nababasag sa kabila ng mga nangyari noong kapalpakan mula sa kanyang binabalak na malawakang new government, ito ay naging hindi lang masaya, iyon din ay ang isa sa mga dahilan kung bakit nagkaroon ng mga delay sa pagbibigay ng titulo kay Count Jinzhou. Subalit dahil sa mga nakamit na tagumpay ni Xin Lang, ito ay umani ng pabor, isang bagay na tumagpi sa siwang. Gayunpaman, kapag ka napag-alaman ni Ning Yuanxian na talagang ang Jin family ay nakikipagsabwatan sa Wu State, tiyak na ang lahat ng kabutihang loob na ipinapakita nito kay Xin Lang ay agarang mababasag at maglalaho. Ito rin ay ang siyang dahilan kung bakit paulit-ulit na pinapayuhan noon ni Xin Lang si Count Jinzhou na wag makipag-usap ng hayagan sa Wu State, dahil kapag ka ang bagay na iyon ay umabot sa kaalaman ni Ning Yuanxian, iyon na ang tuluyang pipigtas sa tali, isang napakalaking gulo ang uusbong. Ano ang nangyayari rito? Sambit ni Emperor Ning Yuanxian sa kanyang isip. Nagkaroon lang ng ilang buwan na postponement sa pagbibigay ng titulo sa Jin family. Ang mga ito ay nawala na agad ng pasensya. Talaga raw bang ang mga ito ay nakikipagsabwatan sa Wu State upang i-intimidate siya? Hasambit naman ni Xin Lang, sure enough ang bagay na ito ay sumundot sa napaka-delicate na nerve ng Emperor. Nagunahan ang dalawang butil ng kanyang pawis. Yu Chengzhou, saad ng Emperor, nagtanong kung ito ba ay mayroong ebidensya patungkol sa bagay na ito, na agad namang kinumpirma ni Yu Chengzhou siya raw ay mayroong hawak na palitan ng sulat sa pagitan ni Jinzhou at ng hari ng Wu. Moreover, dagdag niya pa, sabay labas sa tinutukoy niyang sulat, umano'y mayroong 3 key officials mula sa Wu State ang pasekretong tumutungo doon sa Nushao City upang makipag-usap kay Jinzhou. Ang 3 key officials na iyon ay binubuo ni Wu Meng, ang Deputy Minister ng Imperial Clan Court, Zhu Ye na Director ng Ministry of Rights, at Wang Chengyan na Deputy Minister ng Hangzhou Temple. Ano sambit ng ilang mga opisyal, ito raw ba ay totoo talaga bang nagpadala ang Wu State doon ng mga high-ranking officials? Sinabi ng isa na kung sinasabi ni Grand Censor Yu na mayroong ebidensya, tiyak na talagang mayroong ebidensya. Ang bagay na ito ay talagang mayroong katotohanan, dahil magmula nung makuha ng Jin family ang kontrol sa Nushao City, ang mga envoys na nagmula sa Wu State ay hindi na tumigil sa pagbisita. Ang mga iyon pa nga ay nag-offer na bibigyan nila ng dukedom ang Jin family, at nangakong iko-conquer ang kabuuan ng Leizhou Island upang ibigay lang sa Jin family ang authority ng pangangasiwa, at ang tanging requirement lang ay ang umanib si Jinzhou sa Wu State. Ang ranggo ng mga opisyal na ipinapadala ng Wu State ay pataas ng pataas, at kailan lang, ipinadala na nila ng pasekreto ang kanilang 3 mga high-ranking officials. Sinabi ni Emperor Ning Yuanxian kay Grand Censor Wang na ibigay sa kanya ang sulat na agad naman nitong tinalima, sabay sabing ang bagay na ito ay handwritten letter ng Count of Xuanwu na si Jinzhou para sa hari ng Wu. Maaari daw nitong i-verify ang sulat kamay kung ito ay hindi naniniwala sa kanya. Thus ganoon na nga ang ginawa ni Emperor Ning Yuanxian. Kapansin-pansin ang reaksyon nang makita ang sulat kamay at mismong nilalaman ng sulat, nag-imit ng matinding killing intent sabay hagis sa sulat patungo kay Xin Lang. Ito raw mismo ang tumingin. Hasambit ni Xin Lang sa kanyang isip nang makita ang talim ng paghagis ni Emperor Ning Yuanxian, umano'y ang martial arts ng Emperor ay hindi na masama. Pinulot, tiningnan at binasa ang nilalaman habang naka-activate ang kanyang eye prowess. Excellent, sambit niya sa kanyang isip, umano'y talagang ang sulat kamay na ito ay napakalapit sa sulat kamay ng kanyang father-in-law, lalong-lalo na kung titingnan mo ang napaka-unique na style ng pag-stroke ng pluma. Gayunpaman, since siya ay mayroong intelligent brain na mayroong kakayahang magsagawa ng mas pinong handwriting analysis, alam niyang ito ay forged lang. Bukod pa doon, ang nilalaman ng sulat ay naka-align sa karakter ng kanyang father-in-law. Mapag-aalamang sa unang bahagi ng sulat ay idineklara ni Count Jinzhou ang kanyang loyalty sa Emperor ng Wu State, nagsasabing kikilos lang kapag ka nasa life and death situation na. Ang Jin family ay walang intensyong magrebelde o kaya naman ulitin yung insidenteng nangyari sa Yangzhou, at sa huling bahagi naman ng sulat ay mapagkumbabang nagpasalamat si Jinzhou sa kabaitan ng hari ng Wu, nagsasabing although siya ay hindi maaaring umanib sa Wu State, inaway sila'y magkaroon ng lasting na pagkakaibigan.
Napasabi ang Emperor sa kanyang isip na ang Wu State ay ang kanilang major enemy at mahigit sa 10 araw na lang mula ngayon sila ay magtatagpo na sa border, yet itong si Jinjo ay binabalak na mag-form ng everlasting friendship sa Wu State. Hindi raw ba't ito ay pagtataksil, hindi raw ba't ito ay self-aggrandizement sa puwersa ng kalaban. Sinabi ni Shin Lang na ang letter na ito ay fake, ang kanyang father-in-law ay hindi magpapadala ng kahit na anumang sulat sa Wu State. Shin Lang sabat naman ni Grand Censor Yu ano sinasabi nitong ang sulat na ito ay peke, mayroon daw ba itong patunay? Umano'y ang sulat kamay na nasa letter na ito ay maliwanag na sulat kamay ng Count of Xuanwo at kaya itong ma-identify mismo ng Emperor, subalit sinabi lang ni Shin Lang sa Emperor na mayroong gamaya sa sulat kamay ng kanyang father-in-law. Napasabi si Emperor Ning Yuan Xian sa kanyang isip na ngunit ang karakter ni Jinjo ay talagang napakalakas, maging ang kanyang ama ay binibigyan ito ng papuri kung kaya talagang maaaring mayroong posibilidad ng forgery rito. Gayunpaman mas maiging magsuspecha na ang sulat na ito ay talagang nagmula kay Jinjo, kaysa sa i-dismiss na lang ito agad. Not to mention ang nangyaring ilang buwang delay sa pagbibigay ng titulo sa Jin family, maaaring sa frustration ni Jinjo ito ay nakapagdesisyong makipagtulungan na lang sa hari ng Wu. Shin Lang pasigaw na saad ni Grand Censor Yu, hayaan daw siya nitong magtanong, yung tatlong mga high-ranking officials daw ba ng Wu State na bumisita sa Nushao City ay nagkaroon ng sekretong pag-uusap kay Jinjo. Oo, tugon naman ni Shin Lang, talagang ang mga iyon daw ay pasekretong tumungo sa Nushao City bilang mga merchants, subalit ang mga iyon ay hindi na-meet ng kanyang father-in-law, kaya papaano magkakaroon ng sekretong pag-uusap. Sinabi ni Grand Censor Yu na ngunit yung mga spy mula sa Darkwater Organization ay maliwanag na nakita ang pagpasok ng tatlong mga high-ranking officials sa Governor's Office ng Nushao City at nanatili doon sa loob ng mahigit 1 oras, kaya walang sekretong pag-uusap. Sino ang maniniwala doon? Napasabi si Shin Lang sa kanyang isip na talagang ang tatlong iyon ay nanatili sa loob ng mahigit 1 oras sa Governor's Office ng Nushao City, gayunpaman ang mga identity ng mga iyon ay in-expose nila ng sadya, upang mapuwersa ang kanyang father-in-law na magrebelde. Besides, siya raw ay natatakot na mayroong ilang opisyal ng Wu State na nakikipagtulungan din sa Wu State, upang maisagawa ang scheme na ito. Yu Chengzu saad niya kung talaga wrong ang kanyang father-in-law ay nagpadala ng sulat sa hari ng Wu, papaano napunta ang bagay na ito sa mga kamay nito, ito ay maituturing na confidential matter, kaya papaano nito nagawang ma-intercept ang bagay na ito. Sumagot si Grand Censor Yu na nagkataon na ang kanilang Wu State ay mayroong mga high-level na mga spy na nandoon sa Wu State, ang mga iyon ang nagtimbre sa kanila sa delivery route ng sulat. Bukod pa dun, mayroon ding mga magigiting na mga individual na loyal sa Emperor na kasalukuyang nasa panig ni Jinjo, ang mga iyon ay isa rin sa nagtimbre sa Darkwater Organization patungkol sa kinaroroonan ng secret letter na ito, na siyang nagdulot upang matagumpay nila itong ma-intercept. Sa madaling salita, ang kanilang Wu State ay pinagpapala ng kalangitan, dahil kung hindi lang ganoon tiyak na tuluyan ng tinredor ni Jinjo ang kanilang estado. Isa na namang insidenteng maihahalin tulad sa insidenteng nangyari noon sa Yangzhou, isang bagay na magdudulot na naman ng fatal blow sa kanilang Wu State. Muling humarap sa Emperor, nagsabing kung kaya nire-request niya ang Majesty na i-detain ng agaran ang Young Master ng Xuanwo Court na si Jin Wukong, kalakip na rin si Shin Lang upang mapuwersa si Jinjo na bitawan ang kanyang military authority sa Nushao City once and for all, nang tuluyan ng ma-eliminate ang anumang mga future troubles. Nakaramdam ng pagkahingal ang ilang mga opisyal sa kanilang narinig how sinister sambit naman ni Eunuch Lee sa kanyang isip, umano'y ang bagay na ito ay hindi lang pag-block sa title na para kay Jinjo, pinuputol rin ito maging ang future ni Shin Lang at Jin Wukong. Dahil umano'y kapagka si Shin Lang at Jin Wukong ay na-hostage, tiyak na ang Count of Xuanwo ay mapipuwersa na magrebelde, subalit kapagka ito naman ay tuluyan na ngang magrebelde, lalo lang na malalagay sa kapahamakan ang buhay ni Shin Lang at Jin Wukong. Your Majesty, yukod naman ni Shin Lang, inaakusahan niya raw si Yu Chengzo ng pakikipagtulungan sa Wu State, paghahasik ng sigalot sa loob ng Wu State, at pagbabalak ng masama laban sa kanyang father-in-law. Ang taong ito ay isang spy ng Wu State, pakiusap execute nito ang taong ito. Ano, Shin Lang, saad naman ni Grand Censor Yu, ganito na raw ba ito kadesperado, pues hayaan siya nitong magtanong.
Thus ganoon na nga ang ginawa niya, tinanong si Shinlang kung mayroon ba itong pruweba na ang secret letter na ito ay peke, at kung totoo ba na mayroong 3 opisyal na nagmula sa Wu State ang pasekretong bumisita sa Nusiao City, partikular sa loob ng City Governor's Office sa loob ng mahigit 1 oras. Napasabi si Emperor Ning Yuanxian sa kanyang isip na maging siya ay umaasa rin na sana ay peke ang letter na ito, dahil umano'y napakahirap na makahanap ng taong magugustuhan mo, kaya sana ay wag siya nitong biguin, sabay hikayat kay Shinlang na magbigay ng pruweba. Lumingon si Shinlang sa isang dako partikular sa kinaroroonan ni Sunan, napasabi sa kanyang isip na ang matandang ahas na ito ay talagang napakahusay. Umano'y ang Yu Chengzhou na ito ay madalas itong inaakusahan ng korupsyon at pagkakaroon ng napaka-extravagant na lifestyle, yet ang totoo ang mga ito'y sekretong magkakampi. Gayunpaman, dahil nga sa mga binabatong akusasyon ng Yu Chengzhou na ito, walang mag-e-expect na tao nito ang Yu Chengzhou na ito. Your Majesty, sambit ni Shinlang, umano'y ang pag-prove sa innocence ng Jin family ay napakasimple lang, ang mga ebidensya ay nasa labas, kaya pakiusap hinihiling niya ang pahintulot nito. Agad naman itong binigyan ng pahintulot ng Emperor at makalipas lang ang ilang sandali, nasa loob na ang dalawa, mayroong dalang isang maliit na box at isang malaking box. Agad na yumukod si Shisan habang si Dasha naman, tumayo lang habang nakaharap sa Emperor. Sa kabilang banda naman ay kapansin-pansin ang pagkabigla ng Emperor, nang makita ang kwintas ng kanyang kapatid na si Princess Ningjie sa kaliwang braso ni Dasha. Napatanong sa kanyang isip kung talaga bang ang bigay na ito ay ang siyang pag-asa ng kanilang Yu State sa pagmaster sa martial arts world. Kapangahasan sigaw naman ni Eunuch Lee kay Dasha. Nagtanong kung bakit hindi ito yumuyukod sa harap ng Emperor. Dam-dam, tanong naman ni Dasha kay Shinlang, siya raw ba ay yuyukod? Subalit sumabat ang Emperor na iyon ay hindi na kailangan, ito raw ay tumangkad ng husto dahil sa matinding effort na inilagak nito, kung kaya magpatuloy lang ito, wag hayaang umikli ang sarili. Ang bagay na ito ay ikinatuwa naman ni Dasha, sumagot ng okay. Shinlang, sambit ni Grand Censor Yu, kiniklaim daw nitong ito ay mayroong ebidensya na magpapatunay sa innocence ng Jin family, nasaan na ipakita na raw nito. Napatanong ang ilang mga opisyal kung sa sandaling ito talaga bang mayroon pang paraan upang ma-turn ni Shinlang ang tide, papaano iyon magiging posible. Idinagdag ng iba na napakalabo nang maklear pa ang suspicion na ito, napakalabong mapatunayang ang letter na ito ay fake. Pinabuksan ni Shinlang kay Shisan ang isang box, sabay takip sa kanyang ilong at bibig, at itong ay binuksan na ni Shisan. Ganito ang reaksyon ng Emperor nang makita ang nilalaman ng box. Ito raw ay, ang nilalaman ng box ay isang pugot na ulo. Your Majesty, saad ni Shinlang, ito raw ay ang ulo ni Wang Chengyan, ang Deputy Minister ng Hanglo Temple ng Wu State. Samot-saring reaksyon ang umugang sa buong korte. Sambit ng ilang mga opisyal, talagang pinatay ng mga ito ang isang envoy na nagmula sa Wu State, napaka-brutal. Sambit naman ng iba pa, pinatay ng mga ito ang isang envoy, hindi raw ba't ito ay maihahalin tulad lang sa pagsunog ng tulay. Hindi ko alam kung kailan ipinag-utos ni Shinlang ang patungkol sa bagay na ito, o baka hindi ko na maalala dahil matagal nang hindi nadugtungan ang manhwa na ito. Ngunit sa mismong sandaling ito ay napasabi si Shinlang sa kanyang isip na hindi nila gustong patayin ang taong ito, subalit since ang Wu State ay nakikipagtulungan sa mga makapangyarihang ministers ng Yu State upang saktan ang Jin family, wag silang sisihin ng mga ito sa pagiging ruthless. Nag-imit ng evil smile, so dagdag niya, so ito raw ba ay sapat ng patunay na sila ay walang anumang kinalaman sa Wu State. Sa bagay na ito mukhang hindi niya na raw kailangang patunayan pang ang letter ay fake. Papaano ito naging posible? Nanginginig na sambit naman ni Grand Censor Yu habang nakatitig sa pugot na ulo. Papaano raw ito nangyari? Umano'y ayon sa intel 3 Wu State officials ang nakipag-usap ng pasekreto kay Jinzhou sa loob ng mahigit 1 oras, lumapag mula sa barko at nakabalik ng ligtas, kaya papaanong mayroong isang nahuli at napatay? Good, sambit naman ni Emperor Ning Yuanxian, sabay tayo at hampas sa kanyang mesa. Lumalabas na mukhang talaga rong deserve ni Jinzhou ang kanyang tiwala, walang kaduda-duda na ang taong iyon ay ang kanyang pinaka-loyal na subject.
Your Majesty, dagdag ni Shin lang, umano'y 3 Wu state officials ang pasekretong nag-infiltrate sa Nushao City, sinubukang linlangin ang ilang mga key members ng Jin family, nagbabalak na kunin ang kontrol sa Nushao City. Gayunpaman, ang mga ito'y nadiskubre ng kanyang father-in-law, kaya agad nung pinadetain ang 3, sa kasamaang palad si Deputy Minister Wang Chengyan ay nagresist sa bayolenteng paraan na nagdulot upang ito ay mahantong sa kamatayan. Sa kabilang banda, yung 2 namang natitira ay kasalukuyan pa ring nakakulong doon sa Nushao City, at hinihintay lang ng kanyang father-in-law ang judgment ng Majesty. Idinagdag na ang bagay na ito ay maaaring magsanhi o magdulot ng diplomatic crisis sa pagitan ng Wu at Yu State. Ang kanyang father-in-law ay kumilos ng walang anumang orders, pinatay at dinitain ang mga Wu State officials, kung kaya nire-request niya raw na parusahan ng Majesty ang kanyang father-in-law. Umalangaw-ngaw ang tawa ng Emperor, mukhang talaga raw palang ang Count of Xuanwo ay loyal at capable na minister ng Yu State, lumalabas na tama ang tingin niya sa taong iyon. Bumaling-baling si Emperor Ning Yuanxian. Idinagdag na minsan nang sinabi ng dating Emperor na si Jinzhou ay maihahalin tulad sa Xuanwo, ang taong iyon ay tahimik at matatag sa parehong pagkakataon, ngunit ang integridad ay beyond doubt sa makatuwid, isang taong maituturing na reliable support sa panahon ng krisis. Kung kaya ano raw ba ang pinagsasasabi ni Shin lang na diplomatic crisis? Ang Wu State ay nagawa na nilang matalo noon umano'y 20 taon na ang nakararaan, pagkatapos ng Great War ay isinuko sa kanila ng Wu State ang siyam na mga county, kaya bakit matatakot sila ngayon sa isang kalaban na nagawa na nilang matalo noon? Siya nga pala patungkol sa nabanggit ni Emperor Ning Yuanxian kanina ukol sa ginawang paghahambing ng kanyang ama o ng dating Emperor kay Count Jinzhou sa Xuanwo. Ang Xuanwo kasi ay kilala rin bilang Black Tortoise. Ito ay isang mythological Chinese beast na sumisimbolo sa hilaga, taglamig at tubig. Ito ay depicted bilang isang tortoise na naka-entwine sa ahas, nagre-represente ng protection, endurance at balance pagdating naman sa Chinese cosmology. Nagtanong si Emperor Ning Yuanxian kung ano ang laman ng dalang box ng malaking mamang ito, sumagot si Shin lang na heavenly blessings. Umano'y ayaw mangahas ng Jin family na sarilihin ang bagay na ito, kung kaya gusto nila itong ibigay sa Majesty, sabay utos kay Dasha na buksan ang box. Thus ganoon na nga ang ginawa ni Dasha. Kapansin-pansin ang reaksyon ng mga opisyal, nang makitang ang nilalaman ng box ay ang maalamat na Xuanwo, maririnig ang paghingal nito. Nabigla ang buong korte sa kanilang nasaksihan. Napakalaking pagungsambit ng mga opisyal, malamang ito raw ay mayroong timbang na mahigit sa 100 kati. Hindi raw ba kaya na ito ay ang maalamat na Xuanwo, ito raw ay napaka-majestic. Gayunpaman, ang totoo ang bagay na ito ay isa lamang dambuhalang snapping turtle. Pinakiusapan ni Shin lang ang Tiandao Chamber of Commerce na naglagak naman ng matinding effort upang ma-transport lang ang bagay na ito overseas, isang regalo para sa Emperor sa kritikal na sandali bilang favorable omen. Shin lang saad ni Emperor Ning Yuanxian, ito raw ay ang sacred beast ng Jin family, bakit narito ito sa harap niya ngayon, subalit sumagot lang si Shin lang na ang lahat ng nasa Yu State ay nabibilang o pag-aari ng Emperor, kalakip na doon ang Nushao City at syempre ang giant Xuanwo na ito. Hahahatawa naman ng Emperor, siya raw ay hindi naniniwala sa omen, subalit ang giant Xuanwo na ito ay talagang napaka-rare, kung kaya siya raw ay hindi mangangahas na itrato ito bilang isang hamak lang na pet, pagagawan niya ito ng special pond at ito ay ang siyang magsisilbing bantay ng palasyo, pantaboy ng mga masasamang elemento. Mag-issue ng decree, dagdag niya sa mga eunuch. Si Jinzhou ay tapat at magiting, matuwid at walang pag-iimbot, nilipol nito ang mga pirata at pinalawak ang kanilang teritoryo, nagkamit ng great merit para sa kanilang bansa, kung kaya sa araw na ito ay opisyal niya nang ipinag-uutos ang pagka-appoint nito bilang Marquis of Xuanwo. Ang Nushao City ay teritoryo na ng Yu State ngayon, walang duda sa bagay na iyon, at ipinag-uutos niyang igawad sa Jin family ang pamamahala sa mismong Nushao City. Ang decree na ito ay kataga sa katagang isinulat ng mga eunuch.
Idinagdag ni Emperor Ning Yuanxian na ang dalawang decree na ito ay hindi dapat na madelay kung kaya Lord Wang ayos lang daw ba na ito mismo ang personal na maghatid sa decree na ito patungo sa Xuanwu Court. Ang pag-appoint ng isang marquis ay isang napakalaking bagay kung kaya isang taong mayroong napakataas na moral ang kinakailangang ipadala, na agad namang sinang-ayunan ni Lord Wang at pagkatapos na may sulat ang decree ay agad na umalis. Thus sa sandaling ngang ito ang Jin family na ang siyang opisyal na mga ngasiwa sa Nushao City si Jin Zhou ay na-promote na rin bilang marquis ang lahat ay nasettle na nangangahulugang ang misyon ni Xin Lang sa capital ay isang great success. Gayunpaman ang palabas ni Xin Lang sa korte ay hindi pa natatapos, mayroon pang natitirang final act na kailangang i-perform. Your Majesty passionate na saad niya umano'y ilang araw na magmula nung pinatay ng kanyang father-in-law ang isang minister ng Wu State. Yet ang date na nakalagay sa secret letter na ito ay 8 days ago lang hindi raw ba't ito ay napaka-ridiculous. So ibig sabihin pinatay muna ng kanyang father-in-law ang minister bago nagpadala ng secret letter sa hari ng Wu hindi raw ba't iyon ay kaduda-duda, napakaliwanag daw na ito ay isang malicious plot ng Wu State at napaka-obvious na mayroong mga makapangyarihang ministers ng kanilang Wu State ang nakikipagtulungan sa mga iyon ang mga ito ay nagtutulungan upang i-frame up ang Jin family. Idinagdag na natitiyak niyang ang Yu Chengzhou na ito ay nagsasagawa ng secret dealings sa Wu State dahil kung hindi nga ganoon, bakit ito magpo-forge ng secret letter? Ang tatlong ministers ng Wu State ay patagang tumungo sa Nushao City upang i-frame ang kanyang family hindi raw ba't ang bagay na iyon ay maituturing na confidential information, yet papaano nalaman ng napakalinaw ni Yu Chengzhou ang patungkol sa lahat ng iyon? Kung kaya sa tingin niya ay malamang ito raw ay isang spy ng Wu State nagbabalak na puwersahin ang kanyang family na humantong sa pagre-rebelde, upang pabagsakin ang kanilang kaharian at estado. Bakas ang pagkabahala sa pagmumukha ni Grand Censor Yu, idinagdag ni Xin Lang ng pasigaw na ang taong ito ay dapat na i-execute. Paninira apila naman ni Grand Censor Yu ito raw ay isa lamang paninira. Your Majesty wag na wag daw nitong paniniwalaan at pagkatiwalaan ang taong ito, ang kanyang loyalty sa Majesty ay kasing ningning ng liwanag ng buwan at araw. Sa kasamaang palad ay nagbigay lang ng order si Emperor Ning Yuanxian sa Darkwater Organization na arestuhin at ikulong ang beast na ito sa Darkwater Prison, ito ay kailangang sumailalim sa masusing investigasyon. Yes Your Majesty tugon naman ng mga members ng Darkwater Organization tila mababaliw na si Grand Censor Yu ano sambit niya sa kanyang isip Darkwater Prison hindi sa Imperial Court of Justice Prison, ano ang nangyayari rito? Hasambit naman ni Xin Lang sa kanyang isip ang Darkwater Organization ay tanging sumusunod lang sa Emperor at bawat kasong hinahawakan ng mga ito ay pawang malalaki lang. Once na ikaw ay nasa puder na ng Darkwater Organization wala na ang konsepto ng madaling buhay o madaling kamatayan. Your Majesty pagmamakaawa naman ni Grand Censor Yu spare daw nito ang kanyang buhay pakiusap spare nito ang kanyang buhay, kalungkot sa pakiramdam sambit naman ni Xin Lang sa kanyang isip sabay pose umano'y nakakalumbay na maging unbeatable, nakaka-depress sa pakiramdam na maging nilalang na walang kapantay. Ano sino papagyayabang niya ano mayroon pa bang susubok, subalit siya ay pinutol ni Emperor Ning Yuanxian. Xin Lang sambit nito Xin Lang na registrar ng Hanglu Temple ginulo nito ang korte inatake ang isang opisyal umasta ng walang ingat at nagpakita ng kawalang etiquette sa loob mismo ng korte, kung kaya ito ay tinatanggalan niya ng lahat ng posisyon kailangan nitong umuwi na at mag-reflect sa kanyang mga actions. Ano sambit naman ni Xin Lang sa kanyang isip hindi raw ba kaya na ang inaste niya ay naging napakayabang na kahit na ang Emperor ay hindi na ito matolerate, Yu Pang sambit naman ni Emperor Ning Yuanxian sa kanyang isip wag daw itong maging ungrateful, mayroong mga taong gusto itong ipadala sa lugar ng mga barbarians upang mamatay doon, ginagawa niya lang ang bagay na ito upang hadlangan ang balak ng mga iyon, at magmula doon ay natapos na ang pagpupulong.